sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang makahigit sa iyo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw ang pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Kami ay susunod. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng dako ihahayag ang kabutihan mo. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, Walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw ang aawitan, walang ibang papupurihan, sa puso ay nag-iisa lamang. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin, ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya, siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon.
Siyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan, katulad ng pagsinag ng gintong araw. Patuloy siyang nagbibigay tanglaw, kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y makunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila
Magandang gabi po, Jesus the Great I Am, Christian Fellowship. Ngayong gabi po ay prayer meeting. I'm so glad na tayong pong lahat ay present sa gabi pong ito. Ano po, kamayin nyo muna nga po yung inyong katabi dyan. Ano po, pampatanggal po ng nervyos. Ano po, ako po si Brother Dong Angeles. Sa gabi pong ito ay mag-exhort sa inyo about the warrior bride as a bond servant. Ano po? Marami po kami po, kasama po ako sa naka-attend po ng worker convention po, at isa po 'yan sa mga sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa convention po. Ano po? Ang pagiging isang bond servant ng ating Panginoong Hesus. Sasama po natin yan dahil nasa kapanahunan po tayo na nakikipaglaban sa pananalangin. No po, tayo po ay mga warrior bride of Christ. Kaya isasama po natin sa isang sa title po ng ating pong pag-aaralan ngayon ay A Warrior Bride as a Bond Servant po. Bago ko po basahin ang Exodus chapter 21 verse 1 hanggang verse 6, no po, may dalawang tanong po akong tinanong sa sarili ko kung paano ko po ito mauumpisahan. At ito po ang unang tanong. Paano tayo magiging warrior bride as bond servant? Number 1 po yan. Pangalawa po, ano-ano ang paglilingkod na ginagawa ng isang bond servant sa ating kapanahunan ngayon? No po? Very relevant po ang ating pong pag-uusapan ngayon, no po. Kaya buksan nyo lamang po ang inyong puso, ang inyong isipan, ang inyong espiritu. Naniniwala po ako ngayong gabi na may sasabihin po ang ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Basahin ko po sa Exodus chapter 21, nakasulat po dito, ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel. Kapag ang isang tayo bumili ng aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makakalaya na siya nang hindi na kailangan tubusin. Kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit, kung may asawa siya ng mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Verse 4 po. Kung sa kanyang pagkalipin ay binigyan siya ng magiging asawa at magkaanak sila, ang babae at ang mga anak niya ay maiiwan sa amo. Siya lamang ang lalaya. Ano po? Yung nabiling alipin. Verse 5. Ngunit kung ayaw na niyang umalis, sapagkat mahal niya ang kanyang asawa, mga anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harap ng Diyos, dadalhin siya sa pintuan sa tabi ng poste ng pinto at bubutasan ang isa niyang tenga, at sa gayon magiging alipin na siya habang buhay. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Mapapansin po rito sa ating pong binasa sa Exodus chapter 21 verse 1 to 6, na po sa Tagalog ko na po binasa, ay pag-usapan po natin. Sa panahon nyo, nagbigay po ang Panginoon ng batas kung paano po sila bibili ng alipin. Kapag sila po ay bumili ng isang aliping Hebreo,
No po, ang Hebreyong ito po ay maglilingkod sa kanila ng 6 na taon. Yan po ay batas na ibinigay po sa kanila. At pagkatapos po ng 6 na taon, siya na po ay makakalaya sapagkat natapos na niya ang 6 na taon na pagsisilbi sa kanyang Panginoon. At sa ika-7 taon siya po ay palalayain na. No po? Ng kanyang amo o ng kanyang master. Yan po ay batas yan na ipinatutupad sa mga aliping Hebreo na binili. Nangyayari po ito sa ika-7 taon ng kanilang paglaya. Amen. Dahil nabanggit po sa ating pong binasa sa ika-7 taon, dito po ay palalayain na ang nabiling alipin. Sa ating pong pagkabasa, mapapansin din po natin, may statement po dito na ngunit kung ayaw niyang umalis sapagkat mahal na niya ang kanyang asawa at anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harap ng ating Diyos. No po? Ganun pala sa kanila mga kapatid. Kapag ikaw pala ay papalayain na bilang isang servant sa ika-7 taon, no po, dito na pala ay magiging malaya ka na. No po? At kapag ikaw pala ay nakapag-asawa nung ikaw ay bilin, aalis ka ng kasama mo ang iyong asawa. No po, ganun po yung nasulat sa mga verse 3 o verse 4 po ng ating pong binasa. Pero alam nyo mga kapatid, pagkatapos ng seremonyang ito, no po, ng pagpapatunay ng aliping ito sa kanyang sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa kanyang amo, ay siya, pagkatapos po ito ay siya po ay maglilingkod na o magsisilbi na sa kanyang amo habang buhay. No po? Dito po natin makikita kung paano ang isang alipin ay naging bond servant for life. No po? Sabihin nyo nga po, for life. No po? Hallelujah. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil muli po akong naliwanagan sa pag-aaral ko pong ito. Ano po? Ang sarap pala tunay po na talagang mag-aral at patuloy na bumabad po sa salita ng Diyos. No po? Paano po natin ito maire-relate sa ating mga buhay? No po, ang istoryang ito na ating pong pinag-aaralan ngayon, ang pagiging isang bond servant. No po? Number 1 po, makikita natin ay tayo ay binili ng ating Panginoong Hesus. No po? Tayo po ay tinubos. Tayo po ay hinango hindi lamang sa barya-barya o sa halaga na salapi lamang. No po? Tayo po, pinakikita po ng istoryang ito na tayo pong lahat na siyang tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay tinubos ng kanyang banal na dugo. Binili po tayo ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen? Dahil naranasan po natin nung tayo ay tinubos ng Panginoon, tayo po ay pinagpala, tayo po ay niligtas, tayo po ay pinalaya. Naranasan po natin ang lahat ng ito sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ang nakita ko pa po isa dito sa aking pong pag-aaral, no po, dun sa
sa sa Exodus chapter 21 verse 1 to verse 6 ay sa ikapitong taon. Men, sabihin nyo nga, ikapitong taon. No po, dito po nangusap ang Panginoon sa akin sa ikapitong taon. No po, ang bond servant po ay palalayain na sa ikapitong taon, bibigyan na po siya ng freedom. No po, hallelujah, magiging malaya na siya, pwede niya nang gawin. Dahil malaya na siya, makakapagtrabaho na siya, pundar na siya ng sarili niyang kabuhayan, makakapamuhay na siya ng ayon sa kanyang gusto. Pero alam niyo mga kapatid, isa po sa nakita ko dito para sa alipin ito na mararanasan niya ang kanyang freedom. No po? Pangalawa, in the 7th year, no po, sa ikapitong taon, no po, dito din po dumating ang pangalawang pwedeng mangyari sa servant na ito. Dito na po siya magpipili, magpapasya o magde-decide kung ano na ang kanyang bagong buhay ngayon. No po? Gusto ko pong sabihin sa ating lahat ngayon, mga kapatid, sa mga nakakapakinig po ngayon, mga kapatid ko sa Tansa, mga kapatid ko sa Cali Marino, sa Nobeleta, no po, gusto ko pong sabihin na spiritually po, tayo po ay nasa ikapitong taon ng pagpapalaya o pagpili ng ating bagong buhay ngayon. Kinakausap po tayo ng Panginoon ngayon. Nilalagay po tayo ng Panginoon ngayon sa 7th year na ito. Na naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon, ang pagliligtas, ang kapayapaan. Pero sinasabi, ito rin po yung panahon ng pagpili o pagde-decide ng ating buhay. Alam niyo po na I'm so blessed sa ginawa po ng servant na ito, mga kapatid, na imbis na unahin niya ang kanyang sarili, ang kanyang bagong buhay na malaya na siya, mas pinili niya pa in this 7th year na kung saan dapat nga malaya na siya, pinili niya, pinagpasyahan niya na manatili na lamang at paglingkuran na ang buong puso ang kanyang master. Hallelujah! Alam niyo po, kinakausap po tayo ng Panginoon ngayong gabi. Naniniwala po ako, way po ito o paraan po ng Diyos sa pag-response natin sa gabing ito bilang isang bond servant o isang pagtatalaga o pagkukumit uli natin ng buhay para sundin ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, nasa 7th year po tayo. At nagpapasalamat po ako. Binigyan po ako ng Panginoon ng isa pang revelation po. No po? Ano ang dahilan? No po, mayroon pa po akong isang tanong. Ano ang dahilan ng alipin? Bakit nais niyang manatili na lang sa kanyang master? Imbis naman ano na siya, yung maghanap na siya ng trabaho, magpayaman na siya, mamuhay na siya ng sarili niya, pero ninais niya na manatili sa kanyang master o kanyang amo. Ano ang dahilan niya? Dahil ba mayaman at mabait? Sagana siya sa lahat, kahit siya ay servant lang doon, ay talagang nakakakain, nakakabihis. Alam niyo po, sigurado ako, pangalawa na lang yan. Pangalawa na lang po yung mga bagay na yan. Dahil nakaranas po siya ng matinding
malasakit sa kanyang amo. Siguro sabi ng kanyang amo, dahil sa kabaitan mo, sa katapatan mo, kumain ka na lahat ng gusto mo. At pwede mo rin gawin. Itinuring na siya bilang isang kapamilya ng kanyang amo. Hallelujah. Praise the Lord. Alam nyo, dahilan bakit ninais siyang manatili sa kanyang Panginoon, alam nyo po, ito ang unang dahilan. Mahal na niya ang kanyang master. Napamahal na siya. Minahal niya na sa kanyang paglilingkod. Ginawa niya na ito, hindi lamang siya bilang isang alipin. Naglingkod na siya sa Panginoon. Bunsod ng isang pag-ibig na pagmamahal siya, ipinakita ng kanyang amo. Nagbunga din ng pag-ibig sa kanya para paglingkuran ang kanyang amo ng habang buhay. Hallelujah, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, I love you. Mahal ka po namin, Panginoon. Dahil kaya naman natin nasasabing mahal natin ang Panginoon, kasi naranasan natin sa Kanya. Nung panahon na kailangan natin ng tulong, niligtas tayo ng Panginoon. Nung kailangan natin ng kagalingan, pinagaling tayo ng Panginoon. Kaya, ang maisusukli natin sa pinakitang kabutihan ng ating Panginoon sa atin, ang ibigin at mahalin siya. Alam niyo po, mga kapatid, hallelujah, siya po ay nagpasya manatili sa kanyang master. Punsod po ng kanyang pagmamahal. For life na siya na maglilingkod. Siya na po ngayon ay isa ng bond servant ng kanyang master. Nung sinabi niya, mananatili na lang ako dahil bunsod ito ng aking pagmamahal sa akin, patutunayan ko to, pag-ibig ko sa aking master. For life, maglilingkod ako sa kanya. Alam nyo, sa panahon po natin ngayon, naghahanap po ang Panginoon, hallelujah, ng mga ganitong klaseng bond servant. Hallelujah. Alam ko, kapatid, kung gaano natin kamahal ang ating Panginoong Hesus. Yung pinaranas niya sa atin. Malimit nga natin kinakanta, Lord, I offer my life to you. Everything I with you. Ganon. No po, palagi natin siyang kinakanta kasi love na natin si Lord. No po, dahil sa love na natin, kinakanta pa natin yung kanta na, isang kanta yung, Here am I. Kinakanta po natin yun. Dahil sa nakita natin, dahil naibig na natin, sinasabi natin, Lord, andito po ako sa inyong harapan. Minamahal ko po kayo at handa ko pong ipagamit sa inyo ang aking buhay. Hallelujah. Kapatid, ngayong gabi, ang pagiging isang bond servant ay isang pagde-decide din. Isa itong commitment na pagtatalaga ng buhay. Alam ko, tayong lahat ay nagmamahal sa Panginoon. Nais natin siyang bigyan ng kaluguran. Nais natin siyang paglingkuran. Kaya muli nating sasariwain ngayong gabi. Ito yung 7th year na pipiliin natin na manatili sa harapan ng Diyos at maglingkod sa Kanya for life. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Alam mo, pag yan ang naging pasya mo ngayon, hallelujah, ngayon pa lang, napasaya mo na ang puso ng Panginoon. Ngayon pa lang, napangiti mo na ang Panginoon. Ngayon pa lang, ay napatayo mo na ang Panginoon sa trono na kanyang kinalalagyan. Pangalawa po, anong paglilingkod ang ginagawa ng isang taong itinalaga ang kanyang sarili bilang isang bondservant? Ngayon po pag-aaralan natin. Ano ang paglilingkod na gagampanan o ginagawa ng isang itinalagang ang kanyang sarili bilang isang bondservant? Number 1 po, siya po ay nakakumit paglingkuran ang Diyos, no po, at ipalaganap ang kanyang kaharian at ipahayag siya sa lahat ng dako. Number 1, committed po tayo na mamahalin natin ang Panginoon ng with all our hearts, with all our soul, and with all our mind. Hallelujah! Yan po ang isa sa katangian meron ang isang bondservant. Ginagawa, nakakumit po siya na ipangaral ang mabuting balita. Na po, hallelujah, nagpapasalamat po ako dahil ang lahat ng membro ng Jesus the Great I Am ay pinili po ng Panginoon para maging isang bondservant. Dahil sa vision pa lamang po, mga kapatid, ay personal na tayong tinatawag ng Panginoon na mangaral ng mabuting balita sa sanlibutan. Amen. Pangalawa po, kusang loob na paglilingkod, bunsod ng pag-ibig at pasasalamat. Ano po ibig sabihin nito? Nagpapagamit po tayo sa Panginoon ng buong puso, bunga ng ating pagmamahal, bunga ng ating pag-ibig sa Panginoon. Hallelujah. Hindi po tayo sumusunod sa Panginoon dahil nautusan lamang po tayo. No po, o nasabihan lang po tayo ng mga leaders natin. Ang isang bondservant po, mga kapatid, ay buong puso na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, hindi niya kinasasawaan ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Bunsod ito ng pagmamahal natin sa Panginoon. Hallelujah. Pangatlo, isa sa palaging iniisip ng isang bondservant po, mga kapatid, ay ang kapakanan ng mga tao ng Diyos at ang kanyang kaharian. Ano po ang ibig sabihin nito? Kapag ikaw pala isang bondservant na ng ating Panginoong Hesus, hallelujah, nakatalaga ka na para sa mga tao ng Diyos, magpapagamit ka na sa mga kapatiran, ikaw ay talagang gagamiting encourager, ikaw ay gagamiting intercessor ng Panginoon para sa mga kapatiran, at ikaw ay gagamitin ng Panginoon sa body of Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, we are committed, we are not committed para lang sa ating buhay, kundi committed tayo sa ikalalakas na, sa ikalalago at ikatatatag na, at sasagana o ikauunlad pa ng ating mga kapatid sa iglesia. Amen? Mas binibigay niya ng halaga ang mga kapatiran sa kanila na ikalalakas at itatatag. Wala na, hindi na, sabi nga ni Kuya Louie sa kanyang patotoo,
To live is for Christ, is to die is for gain. Ano po ibig sabihin nun? Ang para sa akin po, ang mabuhay na kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Alam nyo, ang mamatay sa ating sarili para sa kapakinabangan ng ating mga kapatiran ay isang kapakinabangan na po ito, mga kapatid. Hindi na po natin tinitingnan ang ating pong pansarili, kundi pang iba na ang ating objective ng ating buhay. Kaya mga kapatid, sa gabi pong ito ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Hallelujah, na binigyan po tayo ng pagkakataon marinig, masariwa muli ang ating calling. Hallelujah. Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, naniniwala ako na nakapangusap sa atin ang ating Panginoong Hesus. Ngayong gabi, naniniwala ako na tayong lahat ay umiibig sa Panginoon. Tayong lahat ay nagmamahal sa Panginoon. Tayong lahat ay ayaw nang umalis at manatili na lang sa pag-ibig at kaharian ng Diyos. At kung yan yung pagpapasya mo ngayon, kapatid, nakikita yan ng Panginoon. Kapatid, kung dumaan ka man sa panahon na lumayo ka sa paglilingkod sa Panginoon, gusto kong sabihin sa iyo, ito yung ika-7th year mo na pwede mong puliin ang manatili na uli at paglingkuran ang ating Panginoong Hesus for life. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Tunay po, Panginoon, na minamahal ka po namin. We love you so much, Lord. Nandito po kami, isang pamilya ng Jesus the Great I Am, na nagmamahal at nais manatili po sa paglilingkod sa iyo. Naniniwala po kami na hindi mawawala ng kabuluhan ang aming paglilingkod, pagsusuko, pag-aalay sa iyo ng buhay. Kaya kapatid, kung nangungusap sa iyo ang Panginoon ngayon, na muli mong i-renew, muli mong i-commit, muli mong italaga, at muli mong sinasabi, Lord, mahal kita. Lord, nandito po ako. Sinusuko ko ulit sa iyong aking buhay. Pinagagamit ko sa iyo muli ang aking buhay. Nais kong itaas mo ang iyong mga kamay ngayon. Hallelujah. Taas mo ang iyong kamay, kapatid, bilang pagsuko uli. Bilang nasa harapan tayo ng Panginoon uli. Hallelujah. Pinapasyahan namin ngayon, Panginoon, ang manatili sa iyo. Tinatalaga muli namin sa iyo ang aming buhay bilang isang bond servant na, Lord, na kami ay maglilingkod na sa iyo ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Muli mo, Panginoon, dalangin ko, pag-apuyin mo muli sa puso naming lahat ngayon na nakataas ng kamay. Lord God, ang apoy ng paglilingkod sa panahong ito na dinadaanan po namin, na kung saan kailangan mo sa panahong ito ng mga bond servant. Maraming salamat po. Pinagpapala ko, siniselyohan ko ng iyong banal na dugo ang mga kapatid kong nagtaas ng kamay at muli nagsuko ng buhay sa iyo para magpagamit bilang mga bond servant mo, Panginoon. At ngayon pa lang, Panginoon, Lord, pagpalain mo ang aming mga buhay. Inatalaga po namin ito sa iyo.
Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri kita, pinapasalamatan kita, Panginoon, sa ginawa mo. Breakthrough sa amin ulit, Panginoon. Pinakita mo ang aming kalagayan. At gusto mo talaga, Panginoon, na muli kaming mailagay sa dapat naming kalagyan sa panahong ito ng aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinapasalamatan ka namin, Holy Spirit. Hinipo mo ang aming puso. Hinipo mo ang aming damdamin ngayon. Salamat po. Binabalik po namin sa iyong papuri at pagpapasalamat namin ngayong gabi sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Salamat po, mga kapatid. God bless you more. At talagang na-excite po ako sa gagawin po ng Panginoon sa ating pong lahat. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. See you. Bye-bye. Hallelujah, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa talagang malaya kami makadulog sa intro ng biyaya. At yan naman ang pangako mo, God, Lord, na talagang malaya kami makakadulog doon sa intro ng biyaya, Panginoon. Pangkaptin namin ang iyong habagat kanina, O Diyos. Lord, maraming salamat dahil ikaw ay tumidinig ng panalangin, Panginoon. Walang mahirap, walang imposible sa iyo, Lord. Talagang salamat, O Diyos. Panginoon, hingi po kami ng patawad sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon, O Diyos. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami, Lord, talagang sa hindi namin ganun pag-aabay sa iyong salita, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, O Diyos. Talagang dahil sa amin, ikaw yung kami ang mga sanga ang nananatili sa iyo ay umunga, O Diyos. Talagang matulong kami, Lord, na personally, bawat isa sa aming mga tiyay-tiyan ay talagang nananatili sa iyong salita, Panginoon, O God, na ipinapamuhay, O Diyos, na talagang namumuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon, O God. Dalangin po namin, buksan mo ang aming puso at isipan, na talagang makita namin na talagang kami ay dapat na namumuhay at nilalakaran, Lord, ang vision na pinagkaloob mo sa amin, Lord, na umayo kami, mamunga at manatili ang bunga, Panginoon, dahil yan ang kalooban mo sa amin, O Diyos. Ang talagang mamunga kami dahil napaparangalan ang iyong Ama kapag kami ay namunga. At Lord, nais ka namin maparangalan, Panginoon Diyos, Ama, nais ka po namin maparangalan, Panginoon, at yan, mapaparangalan ka namin kapag kami ay namunga. Tulungan mo kami, talagang personally, bawat isa sa amin ay talagang nag-aabay sa iyong salita, Panginoon, O God. Talagang nananatili, Panginoon, Lord, na talagang sinusunod ang kalooban mo, Panginoon, O God, dahil hindi na magiging mahirap ang bunga, Panginoon, O God. Kusa na lang ito, Panginoon, dahil kami ay nakaabay sa iyo. Salamat po, Diyos. Tulungan mo kami hanggang sa dumating ka, Panginoon, ay talagang lakaran namin to. Talagang ito yung ipanguhay namin, O God, at talagang hanggang sa matapos namin. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu. Hindi po namin kaya, talagang wala po kami kakayanan kung walang tulong. Hindi kami nakadepende sa iyo. Maraming salamat po, at dalangin po namin talaga, Lord, na sana talagang ito yung ma-impart namin sa mga, Lord, aming mga magiging bunga, Panginoon, O God, na mananatili lang sa iyo, God. Lord, mauunawaan, Lord, yung John 15:16, Lord, talagang na kami pinili mo, hinirang mo, God, upang umayo, mamunga at manatili ang bunga, Lord, na kami ay dumami, Lord, na maging alagad mo, tagasunod mo, Panginoon, O God, na nanampalataya sa iyo, Panginoon, O God. Lord,
Lord, yan ang ma-impart namin sa aming cell group, sa aming mga, Lord, sa aming mga madadala sa iyo, Panginoon, mga kalooban, God. Lord, yan ang kalooban sa amin, yan ang kalooban sa buong JGA, O Diyos. Talagang ang malakaran namin, ang mission na yan, Panginoon, God, to go barefoot and our foot remain, Panginoon, pang maluwalhati ka, maluwalhati namin ang iyong amang nasa langit. Salamat po talaga, Lord. Ngayon pa lang talagang inaangkin na po namin, Lord. Talaga ngayon pa lang, Panginoon, pinagpapasalamat na namin, Lord, ang talagang pinapatupad namin, O God, na mapangyayari sa aming mga buhay, na kami ay mananatili at lalago, Panginoon, mamumunga, lalago at mananatili ang aming bunga. Maraming salamat po, God. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa pribilehiyong muli na binigay sa atin ng Panginoon upang makapanalangin. Manalangin tayo, prayer number 3. Let's pray for every family na ang spirit of bondservant ay taglayin talaga ng bawat pamilya ng JGA. Gayon din sa bawat cell group, mga leaders and workers ay mahayag ang ating pag-ibig at pagsunod sa Panginoon. Ginagawa natin ang mga bagay na ito at gawin out of love at pasasalamat para sa mga buhay natin na binago niya. Amen. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Nananalangin po kami ngayon, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Lord, kada pamilya, Panginoon, every family, O Diyos, ng spirit of bondservant, Panginoon, O Diyos, ay mataglay, Panginoon, talaga ng bawat pamilya namin, individual, Panginoon. Even, Lord, ang pamilya ng JGA, Panginoon, O God. Lord, tunay ngang makasunod kami sa inyo, Panginoon, O God. Lord, ikaw, Panginoon, O Diyos, ang aming Panginoon na patuloy na nakakakita sa aming mga ginagawa, hayag man o hindi, Panginoon, O God. Patuloy kaming mananalangin dahil Diyos kang makapangyarihan na tumutugon, Panginoon, O God. Lord, magdidesisyon kami, Panginoon, bawat pamilya, Panginoon, O Diyos, na maging bondservant mo talaga, Panginoon. Even, Lord, gayon din sa bawat cell group, Panginoon, O Diyos. Lord, ang cell group, Panginoon, ay talagang panalangin ko sa hapong ito, Panginoon, O God, na magkaroon, Panginoon, O Diyos, ng pagdidesisyon, Panginoon, na tunay na lingkod mo, O Diyos. Lord, talagang ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming pagkakatiwalaan, at Lord, hayaan mo ang aming mga panalangin ay lagyan namin ng pananampalataya upang makarating sa inyong kaharian, Panginoon, sa heaven, O Diyos. Hallelujah, Jesus, O God. Mga leaders and workers, O Diyos, ay makakapagpahayag ng pag-ibig, Lord, para sa inyo, dahil ikaw ang unang nagbigay nito sa amin, Panginoon, O Diyos. At tunay na makasunod, Panginoon, O God, na ginagawa, Panginoon, ang mga bagay na ito, O Diyos. Dahil, Lord, ganyan ka, Lord, magmahal sa amin, Panginoon, O God. Gawin namin ito, O Diyos, out of love, Panginoon, O God. At Lord, sa pasasalamat din po namin, Panginoon, para sa mga buhay namin na binago mo, Panginoon, O God. Lord, pinapasalamatan ka namin, O God, sa gabing ito, Panginoon, O Diyos. Lord, talagang ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming sandigan sa mga panahon ngayon, Panginoon, O God. At Lord, naniniwala kami na ang lahat na sumusunod sa inyo, Panginoon, ay hindi po masasayang, pagkos, Panginoon, O Diyos, nire-reward mo pa po ito, Panginoon, O God. Lord, pinapasalamatan kita sa gabing ito, O God, at talagang patuloy nga pong makapanalangin kami, Lord, araw-araw, makasunod sa inyo, Panginoon, ang inyong kalooban po lamang, O Diyos, ang aming gawin, Panginoon. Lord, laging unahin namin ikaw, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sige po, ipanalangin naman natin ang ating lungsod, ang Cavite City. Isaiah 65 verse 1. Nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda ako magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita. Sinasabi mo po na nakahanda ka na tugunin ang aming mga panalangin. Kailangan mo lang po ng mga taong mag-i-stand para sa iyong bayan. Amang Diyos, patawad po sa mga pagkakataon na hindi namin inaalala sa pananalangin ng aming lungsod. Patawad po kung pagkaminsan pa ay nakakapagsalita pa kami ng mga negatibong bagay sa aming mga pinuno. Patawad po, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, salamat po na malaya kaming mananalangin para sa aming lungsod, ang Cavite City. Lord, tinataas po namin ang lahat ng pinuno ng aming lungsod, ang aming mayor, kasama ang kanyang lahat ng mga konsehales at department heads. Panalangin namin, Panginoon, na maging pantay-pantay ang pagtrato sa bawat mamamayan. Ang pagdidesisyon sa mga batas na kanilang ipinapasa ay para sa kabutihan at kapakanan ng mga nakakarami at di para sa iilan lamang. Ang korupsyon, Lord, sinasaway namin ito sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit, encounter mo po sila na ang espiritu ng pagkakaisa ay manguna sa kanilang mga puso. Dinideklara po namin na ang Cavite City ay sa iyo. Lord, pinagpapala po namin ang aming lungsod. Ang yamang dagat ay lalo mo pong pasaganain para sa aming mga mangingisda. Ang ekonomiya po ng aming lungsod ay itaas mo at pagpalain. Magkaroon ng maraming trabaho para sa mga Caviteño. Lord, nakakakita na po kami ng mga pagpapala. Andyan na po ang airport sa Sandy. Dalangin ko, Panginoon, na kami pong mga tinawag mo ay huwag bibitiw sa pananalangin. Dalangin din po namin, Panginoon, na unti-unti nang bababa at tuluyan nang mawawala ang virus. Di lamang sa Cavite City, kundi sa buong bansa, sa buong mundo. Lord, nagtitiwala po kami sa iyo. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang Cavite City. Maging ang kabuuan ng aming iglesia sa buong Cavite City, panalangin din po namin na magkasundo-sundo na patuloy na manalangin para sa aming lungsod. Dahil sinabi mo po sa iyong salita, handa kang magpakita sa lahat na naghahanap sa iyo. Hallelujah. Mapalad po kami dahil ikaw ang aming Diyos. Lord, we pray na mag-glorify ka ng Cavite City. At kami nga po as a church ang gagamitin mo sa pagbabantay sa pananalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga katugunan mo sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Dalangin po natin ang ating bansa. Aming Panginoon at tagapagligtas sa langit, kami po ay tumutugon sa iyong imbitasyon para manalangin sa iyong presensya. Dumaranas ang aming bansa ng krisis tulad ng COVID-19 pandemic, pero nais naming pasalamatan at sangbahin ang iyong ngalan araw-araw ng pag-asa na magpatuloy sa buhay. At paglingkuran ka ng tapat. Itinataas namin ang suliranin at hirap na dinaranas ng maraming Pilipino ngayong quarantine sa bawat sakit na sa kanila ay dumapo. Nawa ang iyong kagalingan ay mapasa kanila, ang mga nawala ng trabaho, ang mga nagugutom, ang mga nawala ng tahanan, naway mabago ang sitwasyon at makatanggap ng pagpapala mula sa iyo, O Diyos. Ipinapanalangin din namin ang aming gobyerno, ang mga lider ng aming bansa, na hipuin mo ang kanilang mga puso na paglingkuran ng aming bansa, ang mga mamamayang Pilipino na walang bayad ng korupsyon at di inuuna at pansariling interes.
maging aming Presidente Duterte, O God. Lord, alam mo naman ang sitwasyon ng aming Presidente, Lord. Hindi na siya bumabata, Lord, Panginoon. Bigyan mo po siya ng patuloy na kalakasan araw-araw para mapangunahan na may kaayusan ng aming bansa. Magkaisa ang aming gobyerno para sa ikaayos ng aming ekonomiya ng aming bansa, O God. At maging sa mga frontliners na nag-aalay ng kanilang lakas, oras, at buhay. Ingatan mo sila, hindi ang kanilang mga pamilya. Pagtubayan mo sila na magdala ng pag-asa at kaginawaan sa mga dinapuan ng sakit tulad ng pandemya, O God. Lord, patuloy kong dinadalangin din na ang aming bansa ay maging COVID-free na po, Panginoon. At patuloy ko pong i-claim, Lord, ang destinasyon ng aming bansa, O God, Lord, to be a breadbasket of Asia, the missionary sending nation, O God, Lord, Panginoon. Gagamitin mo po kami para maging pagpapala sa mga karating bansa, O God. At dalangin ko rin po na proteksyonan mo po ang aming bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, sa La Nina, O God, Lord, Panginoon, sa mga bagyo, Lord, Panginoon. Espero mo po kami, Lord. Ilihis mo po ang mga bagyong ito, Lord. Ang kailangan lang po namin ay katamtamang ulan para sa dam at sa mga pananim, O God, Lord, Panginoon. Lord, patuloy kami nagpapasalamat, O God, Lord, Panginoon. Dahil alam namin, O God, Ikaw ang Diyos, Lord, makapangyarihan sa lahat na may kontrol ng lahat, O God. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin, O God, Lord, Panginoon, mahal mo po ang aming bansa, O God, Lord, Panginoon, at diringgin mo ang aming mga panalangin, O God. Salamat po, Panginoon, nagkakatiwala ko po sa iyo, Panginoon, ang patuloy na talagang pagmamahal mo, Panginoon, at pagkalinga mo po sa aming bansa. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus.